May dalawang essential components sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay sa pamamagitan ng repentance and faith. Bigyan nating linaw ang dalawang salitang ito. Pwede bang repentance lang at walang faith? Hindi po pwede. Or pwede bang faith lang at walang repentance? Hindi rin po pwede. Dahil ang dalawang salitang ito ay two sides of the coin. Hindi pwedeng magkahiwalay lalo na't pagdating sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi sa Acts 20 verse 21, testifying both to the Jews and to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. What is repentance, by the way? Repentance is from the Greek word metanoia, which means a change of mind. It is turning away from your ways and relying on God's way. Also, it is admitting that you are a sinner and you need God in your life. Faith, on the other hand, is from the Greek word pistes, na may kahulugan sa English na belief, believe, or faith. It is fully trusting in Jesus Christ for forgiveness and salvation. Ang pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga taong sinugo ng Diyos ay kanyang kaparaanan upang magkaroon tayo ng pagbabagong kaisipan tungo sa Kanya at pananampalataya tungo sa Panginoong Hesukristo. Nawa yan po ay malinaw sa inyo, mga kapatid. Ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon sa tao na magkaroon ng pagbabagong kaisipan upang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, kahit ang repentance man ay nanggagaling sa pakikinig at pagtanggap sa Kanyang salita. Sa Acts chapter 11 verse 17 to 18, mababasa natin dito kung paano nagbigay ang Diyos ng pagbabagong kaisipan sa mga taong nakapakinig at tumanggap sa ipinapangaral. Ang sabi rito, for as much, then as God gave them the like gift as He did unto us, who believe on the Lord Jesus Christ, what was I that I could withstand God? When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Uulitin ko po, nung tinanggap ng tao ang ipinapangaral na Ebanghelyo, binigyan siya ng Diyos ng repentant mind upang sumampalataya kay Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, matatamo ng tao ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon sa John 6 verse 40, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Therefore, genuine repentance leads to genuine faith. Anong ibig sabihin? Ang mga taong nagkaroon ng pagbabagong kaisipan ay ibinigay ng Ama kay Kristo upang sumampalataya. Dito papasok ang John 6 verse 44. No man can come to me except the Father which hath sent me through him, and I will raise him up at the last day. Dito rin makikita na mali ang pagkaunawa ng Calvinism dito sa John 6 verse 44. Dahil para sa kanila, random ang mga taong ibinigay ng Ama kay Kristo. Pero ayon sa ating mga binasa, ang ibinigay pala ng Ama kay Kristo ay ang mga taong nagkaroon ng pagbabagong kaisipan tungo sa Diyos dahil sa kailang pagtanggap sa Ebanghelyong ipinapangaral. Tignan nyo, bakit maraming mga Hudyo ang hindi sumampalataya kay Kristo? Dahil hindi sila nagkaroon ng pagbabagong kaisipan nung narinig nila ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tinanggihan nila ang pangangaral ng Ebanghelyo na naging sanhi sa kailang kawalan ng pananampalataya. Dito papasok ang John 6:45, ang sabi ng Panginoon, it is written in the prophets, and this shall be taught of God, every man therefore that hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. Tandaan po natin ang kalooban ng Diyos na ang bawat isa ay maakay tungo kay Kristo. Kaya nga po may pangangaral ng Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon sa John 12 verse 32, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Yan ang kalooban ng Diyos. Kaso nga lang, maraming ayaw, maraming tumanggi. Ngayon, maintindihan na natin kung bakit nagpapadala ang Diyos ng mga mangangaral sa Romans 10 verse 14 to 16 upang marinig natin ang Ebanghelyo at matutunan ang kanyang kalooban. Sapagkat sa pamamagitan din ng pakikinig ng kanyang salita, ay nagkaroon tayo ng pananampalataya. Ang sabi sa verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yes, repentance is essential because without repentance, ang tao ay hindi magkakaroon ng tamang pananampalataya. Kung saan sa pamamagitan nito, tayo ay inaring ganap, tayo ay naligtas, tayo ay nakatanggap ng katuwiran, at tayo ay napatawad ng lubusan. Repentance and faith go together.